title naman ng aking video ngayon guys ay God is love and at the same time, He is a God of justice, no? Mapagmahal ang Diyos pero siya din ay makatarungang Diyos. So, wag nating ma-misinterpret yung pagiging mapagmahal ng Diyos, no? Kasi may napanood ako dito na miyembro siya ng LGBTQ, no? Ang statement niya ay ganito. Sabi niya, hindi na niya kailangang pumili between pagiging Christian niya or pagiging LGBTQ niya kasi pwede naman daw siyang maging parehas. Pwede naman daw siya mamuhay siya both Christian at saka LGBTQ kasi ang reason niya ay mapagmahal daw ang Diyos. Kaya mauunawaan daw ng Diyos yung situation niya, which is maling-mali, no? Pero yung pagiging mapagmahal ng Diyos ay walang duda. Wala tayong question dyan. Kasi si God ay mapagmahal talaga siya. Kasi nakasaad yan sa scripture. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 8, anyone who does not love does not know God because God is love. Sabi rin sa 1 John chapter 4 verse 16, God is love and whoever abides in love abides in God and God abides in them. Malinaw na nakasaad dito na ang Diyos talaga siya ang source of love. Mapagmahal talaga siya, di ba? Nakasaad din yan sa Bible na walang sino man ang makapagpahiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin kasi nga mapagmahal nga siya, no? At yan naman ay napatunayan niya na talagang mahal niya tayo kasi kahit tayo makasalanan pa, ipinadala niya yung kaisa-isang anak niya na si Jesus Christ para pagbayaran ang mga kasalanan natin, di ba? Inalay ni Jesus Christ yung buhay niya at saka yung dugo niya bilang kabayaran sa mga kasalanan nating nagawa, no? Kahit na gaano pa man kalaki yung kasalanan natin, kahit tayo ay mamamatay tao pa, magnanakaw tayo, mangkukulam pa tayo, or mga sinungaling tayo, or mga nangangalunya pa tayo, or kahit anong kasalanan pa yung ginagawa natin, kaya tayong patawarin ng Diyos dahil doon sa finished work ni Jesus Christ sa cross, no? Yan talaga ang patunay na mahal tayo ng Diyos. Pero huwag din natin kakalimutan na ang Diyos ay makatarungang Diyos siya. Kumbaga, love niya yung justice, di ba? Kapag tayo nagkasala, kailangan maparusahan tayo. Makakamtan talaga natin yung kaparusahan natin. Kasi nakasaad yan sa Bible, sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So malinaw na kapag tayo ay nagkasala, talagang ang kapayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Halimbawa, no? Nagkasala tayo, lumabag tayo sa kautusan ng Diyos, tapos hindi natin nagawang magsisi, tapos nawala na tayo sa mundong ito, ang hatol sa atin doon sa hell ang punta natin. Kapag hindi natin nagawang pagsisihan lahat ng mga kasalanan natin. So, talagang may justice at saka talagang nakakamtan natin kung ano yung consequences sa kasalanan natin. Dahil alam naman natin na sa kingdom ni God ay may itinatag siya na mga law. May mga batas siya na kailangan nating sundin. At hindi babaguhin ni God yung batas niya para lang maging komportable tayo. Kumbaga, hindi yung batas ni God ang mag-a-adjust sa atin. Kung hindi, tayo ang mag-a-adjust doon sa batas ni God, di ba? Tayo ang sumunod. Hindi yung batas ang mag-a-adjust para sa atin dahil ang batas ni God, naka-fix yan. Alam naman natin na si God ay hindi nagbabago kung ano yung salita niya noon, salita niya pa rin ngayon, salita niya pa rin bukas. Kahit ilang henerasyon pa yung magdaan, ang salita ng Diyos ay hindi magbabago yan. So, kailangan natin yang sundin kasi ang mga kasalanan natin hindi kayang itolerate ni God yan dahil holy siya. Kaya nga, nangangailangan siya ng kabayaran sa mga kasalanan natin para mapatawad tayo, di ba? Kasi nga, holy nga siya, hindi pwedeng baliwalain niya yung mga kasalanan natin, no? Kahit nga yung mga karakter sa Bible, kung nagbabasa kayo ng Bible, mababasa ninyo si Moses mismo, prophet ni God si Moses, di ba? Faithful servant. Pero, nakamtan din niya ang kaparusahan ng pagiging disobedience niya, no? Kung naalala nyo, noong nagreklamo ang mga Israelites dahil wala silang mainom na tubig, binigyan siya ng instruction ni God na kausapin niya yung bato para mag-release ng tubig sa may Meribah, di ba? Pero dahil nga sa galit ni Moses, dahil sa reklamo ng mga Israelites, inaaway siya ng mga Israelites, galit siya, ang ginawa niya, hinampas niya yung bato ng 2 beses. Pero ang instruction ni God sa kanya, kausapin niya, nag-disobey siya doon, no? So ano ang naging parusa niya? Bilang resulta sa pagiging disobedience niya, sinabihan siya ni God na hindi siya pwedeng pumasok doon sa promised land, di ba? Hindi na niya pwedeng i-lead ang mga Israelites papuntang promised land. Yun ang kaparusahan sa pagiging disobedience niya. Dalawa sila ni Aaron dahil dalawa sila ni Aaron na nag-disobey sa mga salita ng Diyos, no? Pangalawa naman na halimbawa, kung alam niyo si King David ay anointed king ni God, di ba? Si God ang pumili sa kanya, inanoint siya bilang king ng Israel, di ba?
Pero si King David ay nagkasala din. Nung nakita niya si Bathsheba na naligo, nagustuhan niya si Bathsheba, di ba? Nakaramdam siya ng lust siguro kasi si Bathsheba ay maganda. Pinatawag niya si Bathsheba, tapos sinipingan niya si Bathsheba hanggang sa si Bathsheba ay nabuntis. Ang asawa ni Bathsheba ay isa sa mga army ni King David, no? Nasa misyon ang asawa ni Bathsheba. So ngayon, nabuntis ni King David si Bathsheba. Gusto niyang pagtakpan yung kasalanan niya. Pinauwi niya yung asawa ni Bathsheba na si Uriah kahit nasa misyon. Kinausap niya na umuwi doon sa asawa niya para nga pagtakpan yung kasalanan niya, para ipaako kay Uriah yung pinagbubuntis ni Bathsheba, no? Pero si Uriah ay hindi sumunod dahil faithful siya sa tungkulin niya. Hindi siya sumunod dahil nasa misyon sila, yung nakikipaglaban pa yung mga kasama niya, tapos siya ay uuwi. Nanatili siya doon sa grupo, sinamahan niya yung grupo, hindi niya sinunod si King David, no? So ngayon, nung hindi siya sumunod kay King David, si King David ang nagplano para sa kamatayan niya, di ba? Namatay siya. So, natripli pa yung kasalanan ni King David, nagkasala na siya ng adultery, nagkasala siya ng covetousness, nagkasala pa siya ng murder, no? Nagkasala pa siya ng misuse ng power niya, di ba? Kaya nakuha din niya ang kaparusahan ng kasalanan niya, no? Pinarusahan siya ni God. Ang resulta ng pagiging disobedience niya, yung anak nila ni Bathsheba, yung unang anak nila ni Bathsheba, kinuha ni God, namatay, no? Tapos, sa kingdom niya at saka sa pamilya niya, laging nakaka-experience ng kaguluhan. Bilang kaparusahan yun sa pagiging disobedience niya, kahit na ikaw ay faithful servant ka pa ni God, di ba? The moment na magkasala ka sa Diyos ay hindi ka ligtas, walang exemption, di ba? Kahit na gaano ka pa ka-faithful, basta magkasala ka sa batas ng Diyos ay makukuha mo talaga yung kaparusahan ng pagkakasala mo. Katulad na lang ni Moses at saka ni King David, hindi sila exempted sa mga kasalanan nila. Nakamtan din nila kung ano ang kaparusahan na nararapat sa kanila, no? So, hindi totoo yung mindset ng ibang tao na porkit mapagmahal ang Diyos, mauunawaan ng Diyos ang kasalanan ninyo. Hindi pwedeng ganon. Kung tayo man ay nagkasala, kailangan nating magpakumbaba sa Diyos. Ikumpisal natin yung kasalanan natin, magsisi tayo at ihingi natin ng tawad. Ganon ang process para tayo ay mapatawad ng Diyos, mapagkalooban tayo ng kaligtasan ng Diyos, no? So, hindi pwedeng matik na kapag nagkasala ka ay maunawaan ng Diyos, hindi ka maparusahan or hindi ka mahatulan dahil God is love. Maunawaan ka niya sa mga ginagawa mo. Isang malaking kalukuhan ito, no? Huwag tayong magpapaniwala kasi ang ganyang mindset ay yan ay magdadala sa inyo para sa kapahamakan, para mapahamak kayo. Yan talaga ang gusto ni Satan, na magiging ganun ang pananaw ninyo, magiging ganun ang mindset ninyo, para hindi nyo magawang ituwid kung ano man yung pagkakamali ninyo. So, ang magiging resulta, kapag hindi niyo na ituwid or naitama yung pagkakamali ninyo, doon sa hell ang punta ninyo kasama ni Satan at saka yung mga demons niya. So, baguhin na natin yung mindset natin na ganun, guys, no? Hindi porkit mapagmahal ang Diyos ay babaliwalain na niya yung mga kasalanan nating nagawa, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!